Ika-23 linggo sa karaniwang panahon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakikita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay lulundag. Aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig at ang mga batis dadaloy sa ilang. Ang umuusok na buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalong ang tubig. Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pinalayan niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat na inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nalilingap. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balut ulila. Masamang balangkas pinipigil niya. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. Walang hanggang hari ang Diyos na puon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion. Kaluluwa ko, iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bilang sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Panginoon, huwag kayong magtatangi ng tao. Halimbawa, pumasok sa inyong kapulungan ang isang lalaking nakasingsing ng ginto at nakadamit ng magara, at isa namang dukha na panay sulsi ang damit. Kung asikasuhin ninyong mabuti yaong magara ang damit, at sabihin sa kanya, dito kayo maupo, at sabihin naman sa dukha, tumayo ka na lang dyan, o kaya'y sa sahig ka na lang maupo. Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Tignan ninyo, mga kapatid kong minamahal, hinirang ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Matapos tahakin ang lupain ng Decapolis, dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos lumura at hinipo ang dila nito, tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan, at nakarinig na ito na walang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw.
Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man, ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang nanggilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa, nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.